Nahuli na ang kasabwat umano sa pagtakas ng suspect na namaril at nakapatay sa isang pulis sa Pasay. Saksi, si June Veneracion. Parang pelikula ang nahuli kam na barilan sa Pasay City nitong Sabado ng gabi. Ang nakasando ay si Police Staff Sergeant Jomar Caligiran habang kabarilan ng isang hinihinalang hold-upper. Napuruhan kaya binawian ng buhay ang pulis. Tumakas naman ang suspect sakay ang motorsiklong dala ng kasama. Nakikitang motibo ang tangkang pagdanakaw sa kwintas ng biktima na hindi nila akalang pulis pala. Ayun yung bumaril sa rin. Hindi mo ba sa motor? Sa follow-up operation sa Cavite, nahuli ang rider ng motorsiklong sinakyan ng suspect batay sa positibong pagkilala ng isang testigo. Ito naman si patakas na rin kasama ang pamilya. Mabilis lang yung tropa na hold. Pero nakatakas ang shooter. Ito yung suspect natin sa shooter. Ito yung nakita natin na bumaril. Ayon sa Pasay City Police, matagal nang magkatandem sa iba't ibang krimen ang dalawa na naharap na noon sa mga kasong carnapping at grave threat. Yung modus nila pare-parehas. Pag hindi nila makuha, babariling ka. Hiwala ang PNP na mahuhuli nila ang suspect na nakapatay sa pulis na naka-assign sa Manila Police District. Armed and dangerous talaga ito. So, ang instruction ko naman sa mga tao natin na talagang mag-ingat. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Mapapakinabangan na ng mga miyembro ng PhilHealth ang libreng gamot kada taon na nagkakahalaga ng hanggang 20,000 piso. Kung paano po yan makukuha, alamin sa pagsaksi ni Darlene Kai. Dahil 5 buwan ang walang patrabaho kay Mang Jerry bilang tile setter, wala rin siyang pambili ng maintenance sa alta presyon na 1 hanggang 2 piso kada buwan din. Ngayon, ang prices ng commodities natin, pataas ng pataas ang pagkain. Pero ang salary natin sa amin, hindi naman kami regular. Kung ano yung nandyan lang yan. Kaya malaking tulong daw sa tulad niya ang libreng gamot sa PhilHealth Gamot Program, kung saan hanggang 20,000 pesos sa halaga ng gamot ang maaring makuha ng bawat PhilHealth member kada taon. Malaki talaga yan, ma'am, na malaki talaga yan ang tulong sa amin, lalo na sa financial. Malaking bagay, miski sa gamot nga lang, malaking bagay na hindi na kami bibili. Ang 52 taong gulang na si Jose Manuel natutuwa rin na malilibre na ang kanyang maintenance para sa hypertension. It's very nice. Napakalaking bagay yun kasi ang maintenance 1,000 hanggang 2,000 per month eh. Epektibo noong August 21, ang PhilHealth Gamot o Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment ay isang drug benefit package para sa lahat ng PhilHealth member. Saklaw nito ang 75 klase ng gamot na nirereseta para sa hika, ubo, diabetes, mataas na kolesterol, alta presyon, sakit sa puso, nervous system disorders at iba pa. Kasama rin ang antibiotics. Paano ba mag-avail? Gamit ang eGov.ph app sa inyong computer o mobile device, magrehistro muna sa PhilHealth member portal sa napiling Yakap Clinic. Makikita ang kumpletong listahan ng Yakap Clinic sa website at official social media pages ng PhilHealth. Pero kung hirap na gumamit ng mobile device o may problema sa connection, pwede ring pumunta sa anumang PhilHealth office. Sa Yakap Clinic, may mga form na kailangang i-fill out. Kailangan ding magpatingin sa doktor at kumuha ng reseta. Kung may lumang reseta, pwede ring ipakita sa doktor. Pagkatapos nito, pwede nang pumunta sa kahit saang accredited gamot provider o butika para ipakita ang ibibigay na code para makakuha ng mga gamot. Long weekend po ngayon, Sabado, pero susubukan natin kung totoo ba itong yakap na to, tsaka yung gamot. Ako po mismo, kahit sa DOH tayo, hindi rin ako makapaniwala, pero sige, tingnan natin ngayon kung talagang meron. Sinubukan mismo ni Assistant Health Secretary at DOH spokesperson Albert Domingo ang pagkuha ng libreng gamot. Inabot siya ng 1 oras mula pagpila hanggang sa pagkuha ng reseta sa isang Yakap Clinic sa Alabang. Meron lang issues ng konti daw dun sa gamot app na sinasabi, pero nabigyan pa rin po ako ng reseta. Okay po yung pagbigay ng PhilHealth gamot. Aminado si Domingo na pwede pang pagandahin at pabilisin ang sistema. Nung ako yung nagsusulat sa loob-loob ko, pwede nating paikliin to. Pero ang mahalaga dito ay may simula na. Sa Metro Manila palang ipinatutupad ang programa pero dati nang sinabi ng PhilHealth na palalawakin pa raw nila ang programang ito sa ibang bahagi ng bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi.
Sumadsad sa gitna ng paglalayag ang isang barko na may sakay na halos 300 pasahero at crew na biyaheng Cebu City. At sa Abra, sugatan ng 18 anyos na estudyanteng nadamay sa pamamaril sa labas ng isang universidad. Ating saksihan. Ambulansya at mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang sumalubong sa mahigit 200 pasahero at 55 crew ng MV Filipinas Surigao del Norte nang dumaong ito sa Pier 1 sa Cebu City. Agad silang sinuri matapos masaktan habang naglalayag. Papasok pala ako sa banyo, may parang pumutok na, tapos yung parang sumadsad yung barko. So pag ganyan ako, tapos parang na-totally blackout ako. Opo. Hindi ko na alam kung saan to, baka sa hamba ng door. Pag saka nako, ningon ko nga doon, unsay nahitabo ka akong dungga, nagtingog sa ilawom. Ayon sa PCG, 2 oras nang naglalayag ang barko mula Masbate nang biglang sumadsad. Inabisohan daw silang bumalik pero nagpatuloy pa rin ang kapitan sa pagbiyahe. Sinundan sila ng PCG para masigurong ligtas sa mga pasahero. Ayon sa pamunuan ng barko, iniwasan nila ang mga mangingisdang nasa kanilang dadaanan kaya nagkaaberya ang biyahe. Ligtas din daw kung magpapatuloy. We have the perfect history of track record sa mga company nga never jud mo undertake og mga risgo nga venture jud. Makikipagtulungan daw sila sa investigasyon. Hindi muna pinahintulutan ng PCG na mag-operate ang sumadsad na barko. Hinihintay rin nila ang marine protest o sinumpaang salaysay ng kapitan ng barko hinggil sa insidente. Mag-iimbestiga rin daw ang Maritime Industry Authority o Marina 7. Sa Lagangilang Abra, sugatan ang 18 anyos na estudyante matapos madamay sa pamamaril sa labas ng isang universidad noong Biyernes. Ayon sa pulisya, 2 estudyante na edad 24 at 17 ang itinuturong responsable sa insidente. Kasalubong ulit ang mga suspect na allegedly lasing at ang nakaalita niya sa labas ng compound ng school. Doon na pinaputukan ng 3 beses ng suspect sakay ng motorsiklo yung kaalitan niya before. Pero ang natamaan dun sa pangatlong putok niya ay itong biktima natin. Agad tumakas ang 2 suspect sakay ng motorsiklo pero ang isa isinuko raw ng kaanak at na-turn over na ng pulisya sa MSWD. Nakatakdang operahan ng biktima. Patuloy ang investigasyon. Sinisikap ang makuha na ng pahayag ang kaanak ng biktima at iba pang sangkot. Nasabat naman sa airport sa General Santos City ang halos 2,000 gagamba o wild spider na nakasilid sa mga maliliit na plastic. Nakatanggap ang mga otoridad ng sumbong na may nais mag-ship ng mga gagamba patungong Iloilo. Hinahanap na ang mga nagpa-ship sa mga ito. Ayon sa pulisya, ipinagbabawal ang pag-transport ng nasabing wildlife na walang pahintulot at may kaakibat na parusa sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Nasa kustodiya na ng DNR Centro ang mga gagamba. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Nalubog sa baha ang mga bahay, kalsada, maging mga taniman ng strawberry dahil sa flash flood sa Benguet. Tubig na may kasamang putik naman ang rumagasa sa Albay. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Bumubulwak pa ang rumaragasang tubig sa bahaging ito ng Ginubatan, Albay, kasunod ng malakas na ulan kanina. Kasamang bumalot sa kalsada ang makapal na putik at debris mula sa Bulkang Mayon. Ayon sa MDRRMO, walang naiulat na nasaktan sa nangyaring mud flow pero stranded ang ilang residente. May mga pinalikas na. Sa Mountain Province, nagpuna ng aktwal na pagguho ng malalaking tipak ng bato mula sa bundok kaninang tanghali. Hindi muna madaanan ang bahagi ng Barlig na Tonin Road. Grabing baha naman to. Malakas din ang ragasan ng tubig pababa ng kalsada sa Barangay Pico, La Trinidad, Benguet. Bandang alas 5 ng hapon kahapon. Sa kuha ng CCTV sa tapat ng tindahang ito, kita ang pagmamadali ng mga tauhan ng tindahan na maglagay ng mga sandbag bilang panangga sa ragasan ng tubig. Nalubog sa baha ang ilang kalsada at mga bahay. Hindi rin nakaligtas ang mga strawberry farm at taniman ng lettuce at repolyo nang umapaw ang katabing ilog. Bagong tanim pa naman ang mga prutas at gulay na aanihin sana sa Disyembre. Inihahanda na raw ng lokal na pamahalaan ang malaking proyekto para maiwasan na ang baha sa kanilang lugar. Baha rin sa iba't ibang bahagi ng Mangaldan, Pangasinan. Umapaw na ang tubig sa mga kanal sa low-lying barangays. Sa lakas ng ulan at hangin, naputol ang sanga ng ilang puno. Doon sa volume ng tubig na bumagsak sa atin, yung mga dating may tubig na,
So nadagdagan ulit. Mga reported po tayo na nagpapatulong sa mga barangay na nabagsakan nga ng mga puno dahil nga sa lakas ng hangin. Sa barangay Tumaga, Zamboanga City, naiyak ang isang ginang nang pasukin ng abot bewang na tubig ang kanilang bahay kaninang umaga. Sa bilis ng pagbaha, wala raw silang naisalbang gamit. Nalubog din ang mga sasakyan sa labas. Ayon sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office, bumigay ang isang pader ng subdivision kaya rumagasa ang tubig mula sa ilog at inabot pati isa pang subdivision. May mga inilikas. Apektado ang mahigit 300 pamilya ayon sa City Social Welfare and Development Office. There was a section of the wall that divided yung subdivision na bridge ng tubig, malakas na tubig. So pumasok sa subdivision. And we're also going to see what can remedy be done immediately in the area. Wala pang pahayag ang pamunuan ng subdivision. Sa Cagayan de Oro City, dali-daling tinawid ng mga residente ang tulay na nagdurugtong sa dalawang barangay habang rumaragasa ang ilog noong Biyernes. Maya-maya pa umapaw na ang tubig sa tulay na pansamantalang itinayo habang ginagawa pa ang flood control project sa lugar. Ayaw na! Ayon sa CDRRMO, umapaw ang Bigaan River dahil sa pag-ulan sa bulubunduking bahagi ng Libon na Bukidnon na katabi lang ng Cagayan de Oro City. Sa Governor Generoso Davao Oriental, may mga inilikas dahil sa abot bewang na baha. Noong Sabado naman, umapaw ang tubig sa isang spillway sa Lebac Sultan Kudarat. Sa Buluan, Maguindanao del Sur, hindi pa man humuhupa ang bahang nagsimula noong August 20. Muling tumaas ang tubig nitong weekend. Pinasok ang mga bahay kaya ang ilang residente natutulog muna sa kanilang sasakyan. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mahaharap sa patong-patong na reklamo ang ilang Chinese national na nagsabuatan umano sa Peking carnapping para makakuha ng benepisyo sa insurance. Saksi, si Emil Sumangil. Nakunan ng CCTV ng karnapin ng SUV na ito sa Valenzuela noong isang linggo. Ang may-ari na isang Chinese tumawag sa 911 para i-report ang insidente. Ang aligasyon ng biktima ay pumarada lang sila doon sa tapat ng Jade Subdivision. Pagbalik nila, wala na yung kanilang sasakyan. Agad na nakakuha ng lead ang pulisya at sa talyer na ito sa Caloocan, na-recover ng Valenzuela Police ang SUV. Sa investigasyon, lumabas na ang lalaking nakunan ng CCTV na tumangay ng SUV ay ang may-ari ng talyer kung saan na-recover ang sasakyan. Isa rin siyang Chinese. Nakita po na may bumaba, lumapit sa sinasabing nakarnap na sasakyan. Nung paglapit niya, umilaw. Kita po sa CCTV footages na umilaw yung sasakyan. In our theory, mayroon siyang remote kasi napagana niya yung ilaw eh. Sabihin, lock or unlock, iilaw siya. Sa talyer, na-recover ng pulisya ang ilang pang piraso ng mga plate number, kabilang na ang plaka na para sa isang kaparehong model at kulay na SUV na nasangkot naman sa aksidente sa Bulacan noong isang taon. Ang SUV na ito natuntun din ng pulisya sa Valenzuela. Total wrecked na. Kalaunan, umamin umano ang Chinese na may-ari ng talyer na gawa-gawa lang ang carnapping incident na ito. Kakontsaba raw niya ang kapwa niya Chinese na may-ari ng SUV na tumawag sa 911. Kapwa inaresto ng pulisya ang mga suspect na ayon sa pulisya sangkot sa modus na pinapalabas na nakarnap ang sasakyan para makapag-claim sa insurance. Nag-file po kami ng perjury for doon sa kanyang pagsisinungaling na allegedly diniklara niya na karnap pero in fact hindi naman pala totoo. Nag-file din po kami ng violation for Republic Act 4136, yung illegal transfer of plate. And idinagdag na rin po namin dito yung insurance fraud. Mayroong mga ganitong nangyayari na dinideklarang nakarnap ang sasakyan para makakuha ng insurance. Kakasuhan din sila sa paggamit ng 911 sa kanilang kalokohan. Ito palang paggamit nila ng 911 ay hindi pala tama yung bembentong kaso na hindi naman pala totoo. Kaya ito po isang magsisilbing leksyon sa ating mga gagawa ng kalukuhan. Gagamitin pa ang 911. Patuloy namin sinusubukang makunan ng panig ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Para sa mga naghahanap ng trabaho bilang hotel worker, may good news ang bansang Croatia.
Ikinakasang government-to-government na programa na wala raw placement fee. Saksi si JP Soriano. Cashier sa isang hardware chain sa Pilipinas si Jessa at masaya naman daw sa kanyang trabaho. Pero dahil lumalaki na ang kanyang mga anak, panahon na raw para maghanap ng trabahong may mas malaking sahod. So gusto ko sana maka-experience ng international. So kahit yung yung mga sa hotel, mga housekeeper po. Ang target na trabaho ni Jessa, swak sa oportunidad na binubuo ngayon ng Department of Migrant Workers at ng bansang Croatia. Mangangailangan kasi ang Croatia ng libo-libong hotel workers gaya ng housekeepers, front desk at office staff. At ang target, government to government o G2G. Wala itong placement fee at direkta sa DMW ang application at hindi daraan sa anumang agency. Pero dahil binubuo pa lang, paalala ng DMW. Abangan lang po yung kaukulang announcement pagpapatol sa illegal recruiter. Ang Public Employment Service Office o PESO ng Maynila, kaisa ang TESDA, DOLE at DMW. Pinangunahan ang Mega Jobs Fair na itinaon ngayong National Heroes Day. Kabilang sa mga kumpanya at employers na lumahok ay nakabase sa Japan, Norway, Lithuania, Saudi Arabia at Ireland. Ayon sa PESO, daan-daang Pilipinong manggagawa gaya ng driver, welders at farmers o magsasaka ang kailangan ng Japan. Estimated po, converted po sa peso is around 70 to 90,000 po. And ang maganda po dyan, sagot na po ng employer lahat, yung accommodation, pati yung food po nila. Pero kwalipikado man sa skills sa trabahong inaalok sa Japan, ang kadalasang problema ay hindi marunong ng salitang Nihongo o Japanese ang aplikante. Dito papasok ang Language Skills Institute ng TESDA na siyang tutulong para magbigay ng language training skills. Kung trabaho naman sa Pilipinas, ang mga in-demand na trabaho ngayon. Papalapit na yung per month. So, meron po tayong mga store crew, mga sales representatives, nandyan din po yung mga housekeeping. So, syempre yung mga hotels po kasi natin, medyo maraming ngayon medyo nagbo-boom sila ngayon. Kung na-miss nyo po ang Mega Jobs Fair ngayong National Heroes Day, pwede pa naman po kayo mag-apply parate sa mga local employment office sa mga lungsod at munisipyo sa buong Pilipinas. Maaaring tignan ang pinakamalapit na PESO sa inyong lugar sa website ng PESO at PhilJobNet ng DOLE. Muling paalala ng DMW, huwag kakagatin at huwag na huwag mag-a-apply sa mga trabahong inaalok sa social media. Pati na rin sa cross-platform instant messaging apps para hindi mabiktima ng illegal recruiters at maging biktima ng human trafficking. Kahit pa inalok ng isang otorisadong ahensya ang mga trabaho abroad, tignan muna kung aprobado ang job orders at kung lisensyado ang recruitment agencies sa website ng DMW. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Lumabas sa isang survey na 74% ng mga Pilipino ang naniniwalang China ang pinakamalaking banta sa Pilipinas. Ayon naman sa Philippine Navy, nakahanda ang Pilipinas sa susunod na hakbang ng China lalo't hindi pa umaalis ang kanilang mga barko sa Ayungin Shoal. Saksi si Chino Gaston. Isang linggo mula ng palibutan at tangkain nilang lapitan ang BRP Sierra Madre, nananatili ang 18 mga barko ng China sa palibot ng pinag-aagawang bahura. Ayon sa Philippine Navy, handa sila sa anumang sunod na hakbang ng China sa pinag-aagawang bahura. They have always been ready ever since they were deployed. Sa mas malayo pa na banda ng Sierra Madre but still within Ayungin Shoal. Andun pa naman sila. Yung tumaas na number ng mga Madre Militia, yung Coast Guard, yung mga RIBs at yung mga speedboats nila. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., posibleng may kinalaman ang paglapit ng Chinese speedboats at rubber boats noong nakaraang linggo sa military exercise sa Palawan kasama ang Australia. We have monitored increased presence. Hindi lang naman sa Ayungin. Baka dahil din kakatapos lang ng exercise Alon na pinakamalaki na ginanap sa Palawan. Secretary, may mga big-bit na malalaking armas yung Chinese personnel around Ayungin Shoal. Wala kaming confirmed information about that. At this time, wala po kami nakikita. But of course, laging listo. Noong nakarang linggo, sinabi ni AFP Chief General Romeo Brawner Jr. na hindi pa naman nalalabag ang itinuturing na red lines o pamantayan ng Administrasyong Marcos
bago kailangang gumamit ng puwersa ang Armed Forces of the Philippines sakaling maulit ang paglapit ng mga Chinese ships sa BRP Sierra Madre. May paghahanda na ang AFP. Ang unang-una dito ay hindi natin palalapitin, that's one. And secondly, whatever happens, and it will always be based on sa pinaka seryoso or worst case scenario, if I may say it. Ayon sa AFP, kasama sa mga red lines ng Pilipinas ang puwersahang pag-alis, pag-atake o pagsampa sa BRP Sierra Madre, pag-extract ng langis sa EEZ na walang pahintulot ng Pilipinas, pagsagawa ng reclamation sa Scarborough Shoal, pagkamatay ng isang Pilipino sa West Philippine Sea dahil sa China, at pagpigil sa resupply mission sa 9 na military outpost sa Kalayaan Island Group. Bago pa ang mga muntikang pagbangga sa BRP Suluan at mga pagpapalipad ng fighter jet ng China, lumitaw sa survey ng Okta Research na 85% ng mga Pilipino ay walang tiwala sa China. Lumitaw din sa survey na 74% ng mga Pilipino ay itinuturing na pinakamalaking banta sa bansa ang China dahil sa mga panggigipit sa West Philippine Sea, pagpasok ng mga smuggled na produkto mula China, pagtaas ng mga krimen kung saan sangkot ang mga Chinese nationals at kompetisyon sa Chinese workers para sa mga lokal na trabaho. Actually, I think it's built in ever since nakita yan, first na observe yan nung after nung Mischief Reef, 1990s. Dahil nakita, consistent yan. Laging mababa or negative trust rating ng mga Pilipino sa China. So that's not surprising. Bilang protesta sa panggigipit sa mga barko ng Pilipinas, nagsagawa ng kilos protesta ang grupong Filipinos Do Not Yield sa tapat ng Chinese Embassy. Wala pang tugon ang Chinese Embassy tungkol sa ikinasang kilos protesta. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. 303 biktima umano ng madugong kampanya kontra droga ang nakapasa para makibahagi sa pre-trial proceedings ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa ulat ng Victims Participation and Reparation Section o VPRS, kabilang sa criteria ang kumpirmasyon ng kanilang pagkakakilanlan, kumpirmasyong nakaranas sila ng pinsala, at kumpirmasyong ang mga ito ay ininulot ng mga krimeng ibinibintang laban kay Duterte. Kabilang sa magiging testimonya ng ilang saksi ang kawalan nila ng dignidad sa kamatayan ng kanilang kaanak at kung paano nilang ito itinapon na parang baboy. Sa confirmation of charges hearing sa September 23, dedesisyonan kung tutuloy ang kaso sa trial o ibabasura ito. Ayon sa ICC Accredited Counsel na si Attorney Joel Butuyan, malaking bagay ang mga testimonya para malaman kung mananatiling crimes against humanity of murder ang haharapin ni Duterte o kung palalawigin ito para sakupin ang iba pang krimen. Hindi po bababa sa 6 ang patay at 89 masugatan sa airstrike ng Israel sa Sana, Yemen. Ayon sa Israeli military, ganti nila ito sa mga nauna raw na pag-atake ng Houthi. Isang ospital din sa Gaza ang tinamaan ng missile galing sa Israel. Sa video, makikita pa ang mga rescue worker at mga mamamahayag sa nasirang gusali matapos ang unang pag-atake. Pero makalipas ang ilang minuto, tinamaan ulit ito ng missile. 15 nasawi kabilang ang 4 na mamamahayag at isang rescuer. Wala pang pahayag ang Israel dito. Pinarangalan ng iba't ibang programa at personalidad ng Kapuso Network sa 37th PMPC Star Awards. Kabilang na po ang Best TV Station para sa GMA Network. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. 24 oras, GMA 7. Back-to-back win para sa 24 oras nang muli itong hirangin bilang Best News Program sa 37th PMPC Star Awards for Television. Ang GMA Network itinanghal na Best TV Station, sabay sa iba't ibang parangal na iginawad sa mga Kapuso programs at personalities. Gaya ng unang hirit na Best Morning Show at Best Morning Show hosts para sa UH Barkada. This award is dedicated to all the loyal unang hirit viewers. Pinatutuloy po kami sa kanilang mga tahanan for the past 25 years. Mainit na pinag-uusapan ngayon. Ang Kapuso mo, Jessica Soho, ang Best Magazine Show.
Best Public Service Program ang Wish Ko Lang. Best Lifestyle Travel Show ang pinasarap sa GTV at ang host nito na si Cara David ang Best Lifestyle Travel Show host. Pinarangalan din si Cara kasama sina Sandra Aguinaldo, Howie Severino, Atom Araulio, Mav Gonzalez at John Consulta bilang Best Documentary Show hosts para sa Eyewitness. Ito po ay alay namin sa lahat po ng mga Pilipino na pinagkakatiwalaan po kami sa kanilang mga storya. Best Documentary Program naman ang The Atom Araulio Specials. Best Celebrity Talk Show ang Fast Talk with Boy Abunda at si Tito Boy ang Best Celebrity Talk Show host. Maraming salamat. Nais ko lamang po sabihin, nagagawa ho namin ang aming ginagawa dahil sa inyo, dahil sa inyong mga artista, dahil sa ipinagkakatiwala niyo po ang inyong mga kwento sa amin. Best Game Show host naman si Ding Dong Dantes para sa Family Feud. Best Comedy Show ang Pipito Manaloto at Best New Male TV Personality ang isa sa mga cast na si John Clifford. Best Child Performer si Yuan Micael. At Best Drama Anthology ang Magpakailanman. Big winners naman ang ilang kapuso stars sa larangan ng acting. Best Single Performance by an Actor si Alden Richards para sa Magpakailanman episode na Sa Puso at Isipan, The Cantillana Family Story. I dedicate this to all the people who's undergoing something in their lives right now. To everyone who has these kinds of problems right now, I hear you, we hear you, and we are here to support and help you the most we can. Wagi naman si Rochelle Pangilinan ng Best Single Performance by an Actress para sa Magpakailanman episode na The Abused Teacher. Best Primetime TV Series ang Maria Clara at Ibarra. Habang ang Abot Kamay na Pangarap, Best Daytime Drama Series. Best Miniseries ang Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. Best Drama Actor si Joshua Garcia para sa Unbreak My Heart na collaboration project ng GMA, ABS-CBN at View Philippines. Best Drama Actress si Infinite star Rian Ramos para sa kanyang pagganap as Margaret Royales sa Royal Blood. Thank you so much GMA for always entrusting me with such beautiful roles, and this just encourages me na I want to give this network my very best. Best Comedy Actress si Charis Solomon. Dinedicate naman ni Paolo Contis ang kanyang Best Comedy Actor win sa kanyang namayapang manager na si Lolit Solis. Best Variety Show ang It's Showtime. At Herman Moreno Power Tandem Award naman ang iginawad sa Bar the Love Team ni na Barbie Forteza at David Licauco. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.